At ang bawat isa sa atin, iba't ibang kalagayan sa buhay na mayroon tayong mga pinagdadaanan na mga problema. Anong problema? Problema sa Daman. karamdaman. Yan, una-una yan, no? Ang dami ngayon may karamdaman. Problema sa bulsa. Problema sa Bulsa. bulsa. Diba? Number 1 din yan. Problema sa bulsa. Ano pa? Problema sa Tawa. mga tao. Wala nang ginawa kundi pag-istoryahan ang mga kapitbahay. Hindi po ba? So maraming mga pagsubok sa buhay ng tao. Katulad yung pinatuto ni Sister kanina. Talagang halos hindi na siya makatayo. Pero dahil sa huli siya ng tawad kay El Shaddai, naroon ang kamay ng Diyos para patuloy siyang tinutulungan. Amen po? At yung iba naman, dumaranas sa tinatawag na magulong buhay. Diba? Kaya yung magulo ang tahanan. Hindi magkakasundo. Amen? Away-away. Yan ang matindi na rin pagsubok yan sa family. Amen po ba? Kaya, ang lahat ng yan na nangyayari sa buhay ng lahat ng tao ay walang exempted talaga. Lahat tayo ay daranas sa tinatawag na iba't ibang klase ng hamon ng mga problema dito sa mundo. Pero, ang sabi nga ng Panginoon, sa ating mabuting balita, ay huwag tayong mawalan ng pag-asa. Amen? Bakit? Sapagkat mayroong Diyos. Amen po ba? Kaya, ang pagsubok, kung bakit ito ay pinapahintulutan ng Panginoon sa buhay ng bawat tao, una, para masubukan ang ating pananampalataya. Amen? Dahil sabi po doon sa verse 2 hanggang talatang 3, mga kapatid, magdalap kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na yan. So anong gagawin daw natin kapag tayo dumaranas ng mga pagsubok? Iiyak ba tayo? Maglulupasay ba tayo? Magwawala ba tayo? Hindi. Ang sabi ni Santiago, magalak tayo. Hindi po ba? Bakit kailangan natin tayo ay magalak, magpasalamat? Katulad ngayon, nanibag sa Diyos. Hindi po ba? Nakaling na matagal na hindi nagtatagos kayo ang gawain nito dahil sa nagdaang COVID, ang daming mga problema rin sa financial. Pero ang Panginoon ay dapat nating pasalamatan dahil sa mga nangyayari, mga pagsubok sa buhay. Amen? Pasalamatan natin ang Panginoon, magalak tayo, matuwa tayo, dahil hanggang ngayon ay buhay pa tayo at malakas pa tayo. Hindi po ba? So yun po ang sinasabi ni Santiago na sa halip na tayo ay magmoryo sa buhay, may stress tayo sa buhay,
kailangan natin tayo'y magpasalamat at matuwa dahil mayroong mas magandang gagawin ang Diyos sa buhay ng bawat mananampalataya. Amen? Dahil kapag ka mayroong problema, ay yan ay palatandaan. Dami sabihin, magpatuloy ka lang, gawin mo lang ang paglilingkod, gawin mo lang na magpasalamat sa Panginoon dahil diyan, pagkatapos ng mga problema na kapag ito'y nalampasan mo, mga kapatid sa pananampalataya, mas tatatag ka, lalakas ka, titibay ka sa iyong pananampalataya sa Diyos. Amen po? Alam po ninyo mga kapatid sa pananampalataya, may mga taong sinusubok ang buhay, pero hindi nila alam kung ano yung dapat gawin. Amen po? Kaya nga po, ipagpasalamat natin sa Panginoon kapag ikaw ay tinawag ng Diyos sa gawain na ito. Alam po niyo kung bakit? Kasi dito, ang maririnig natin dito, buhay na patutuo. No? Yung mga karanasan, na kung saan ay talagang wala nang sa tao, wala nang kaayusan, wala nang kalutasan, pero sa Panginoon, kapag ka siya ang kinilagan mo, siya ang pinanampalatayanan mo, mga kapatid, yung mahirap na mangyayari sa buhay natin ay madaling mangyayari kapag ikaw ay mayroong paniniwala kay El Shaddai. Amen? Bakit ang iyong mga problema, bakit ang iyong mga sakit, bakit ang lahat ng mga nararanasan mong hirap sa buhay, mayroong Diyos na nagmamahal, mayroong Diyos na tutulong sa ating lahat. Amen. Amen po? Sinong gustong tulungan ng Panginoon, taas ang kamay. Purihin natin ang Diyos. So kaya yun po ang sinasabi ni Santiago, na kapag tayo inadala sa Panginoon, mas lalo tayong patatatagin ng ating Panginoon kapag nalampasan natin ang lahat ng mga problema. Amen? So pangalawa, mga kapatid sa pananampalataya, upang turuan at disiplinahin din tayo. Sabi roon sa verse 4, ang dapat kayong magpapatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Hindi po ba? So, kailangan natin na tayo ay magpakatatag kapag mayroong mga problema sa halip na panghina. Hindi po? Kapag may mga problema, dapat mas magpursige tayo. Talagang tayo ay sikapin natin lagi na tayo ay lagi makarating sa gawain ng Diyos. Hindi po? Sikapin lagi natin na tayo ay makatubod sa panawagan ng Diyos. Bakit? Sapagkat dito tayo bibigyan ng tinatawag na yung paghubog ng Diyos sa buhay natin. Amen? No? Doon makikita
na talagang tayo ay tapat na naglilingkod sa Diyos. Amen po? Diyan natin maipapakita na talagang yung puso natin ay talagang naglilingkod sa Diyos. Amen po? At yan natin nadidisiplina yung sarili natin. No? Noon dati, tamad tayo, wala tayong sigla, wala tayong gana, pero dahil nakilala natin ang Diyos, mayroong Panginoon na makapangyarihan, diyan mo makikita na yung sarili mo ay tunay ka sumusunod kay Yahweh El Shaddai. Palawakan natin ang Panginoon. So kaya tayo ay pinararaan sa mga pagsubok. Amen? Dahil tinuturuan tayo. Tinuturuan tayo magpakumbaba, tinuturuan tayong sumunod sa salita ng Diyos, tinuturuan tayong sa Kanya ay laging maghintod. Yan ang gusto ng Panginoon. Hindi po, hindi katulad nung una. Nung una, ang nasusunod ay yung gusto natin. Di ba? Ay, ito ang gusto ko. Lagi yung gusto natin na susunod, hindi ang kalooban ng Diyos. Amen? Kaya, minsan, madalas na nangyayari sa atin, may problema, may mga hindi pagkakaunawaan. Yan lang ang nangyayari, pinapahintulot ng Diyos yan. Alam ko niyo kung bakit? Dahil tayo ay gusto niyang disiplinahin yung mga ugali natin. Hindi po? Dapat yung ugali natin kung noon ay hindi maganda, dapat kapag ka nasa Panginoon ka na, binabago na yan. Nagbabago. Amen po? Sabihin mo nga sa katabi, kapatid, nagbago ka na ba? Kasi, ang totoo nagbago, no? At talagang nagpapag-disiplina na sa Panginoon, kapag nasa gawain, tahimik yan, nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi po ba? Kinakalimutan mo na yung cellphone, di ba? Ay hindi kapag nasa gawain, marami ako nakikita, hawak-hawak ang cellphone. Kaya pag uwi, ano yung sinabi ng preacher? Ayaw ko, basta magandang mabuting balita. Pero yun pala, walang natutunan. Amen po ba? Kaya dapat kapag may cellphone, isarap mo na pagkawagin. At ang concentration natin ay sa mabuting balita ng Panginoon. Para naman sa pagkatapos ng gawain, uuwi tayo, dala natin ang salita ng Diyos, ang karunungan, ang mga ipinahayag ng Diyos ay dala-dala natin, nasa puso natin, nasa isip natin. Kaya kapag dating ng problema, hindi tayo maglulupasay, hindi tayo magwawala. Bakit alam natin na sa kabila ng mga problema, pangyayaring hindi maganda, mayroong ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Hindi po, yun po ang isang dahilan o pangalawang dahilan kung bakit mayroong kapahintulutan ang Diyos sa buhay natin, kung bakit dumarating yung mga pagsubok. Amen po? Kasi minsan, hindi lang minsan madalas, nakakalimot tayo. Amen po? Kaya nung pagtok ako sa Malamar, sabi ko may gawaing anniversary sa pag-asa. Kaya narito sila. Amen po ba? Eh kung hindi ko sinabi yun, eh hindi sila makakarating dito.
Bukod doon, hindi nila alam ang daan papunta rito. Hindi mo ba? O kaya, maganda yung may nagpapaalala. Di ba? Kasi kapag anniversary, priority anniversary. Sumunod ka lahat. Hindi mo ba? Bakit anniversary? Tama po ba? Bihira lang mangyayari sa loob ng isang taon. Ibig sabihin, dapat lahat sumunod. Amin po ba? Kaya, yan po ang dapat na lagi nating tatandaan. Ang anniversary ay napaka-special dapat sa ating kay El Shaddai. Amen po? Kasi ang pagpunta sa anniversary, hindi tayo kakain. Hello? No? Hindi yung handaan ang pupuntahan natin, kundi ang salita ng Diyos. Amen po? Kaya maraming mga tao na mahina sa kapag dumarating ang mga problema. Bakit? Kasi yung salita ng Diyos nababaliwan. Hindi po? Kaya kapag nasa gawain, dapat ito yung ating concentration sa salita ng Panginoon. Dahil diyan tayo binibigyan ng mga karunungan, kaalaman ng Diyos. Kaya nga sabi rin sa salita ng Diyos, kapag kulang kayo sa karunungan, humingi kayo sa Diyos. Di ba? Sa Diyos tayo hihingi. Dahil kapag ang Diyos ang hininga natin, hindi siya nanunumbat. Hindi po? Dahil ang pagbibigay ng Diyos ay kusang loob na ibinibigay sa kanyang mga anak sapagkat alam niya ang pangangailangan ng bawat isa sa atin. Amen? So, pangatlong, kung bakit pinapahintulutan ng Diyos ang pagsubok upang maging dalisay tayo. Ibig sabihin, maging malinis tayo. Amen? Talagang, kumbaga sa dito ay talagang pinaparaan sa apoy. Amen? Gino-glorify ang bawat isa sa atin. Amen? Upang maging malinis tayo. No? Makita talaga yung tunay na pagiging anak ng Diyos. Makita yung tunay na pananampalataya. Amen? Kaya mayroong mga pagsubok. No? Kaya pinapahintulot ng Diyos yan, kaya pinaalam ng Diyos yan sa buhay natin. Kahit hindi mo man gusto, pinapahintulot ng Diyos. Bakit? Ay, ang Diyos lang naman nakakaalam sa buhay natin. Amen? Kaya gusto ng Panginoon na mas maayos pa yung buhay natin, maging talagang ito'y kalugod-lugod sa Kanya. Bakit? Kasi ang gusto ng Panginoon sa Kanyang pagbabalik, buhay natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Amen po? So kaya mayroon pong pagsubok dahil yan ang ibig ng Diyos na mas mahubog pa tayo, mas maging maayos pa tayo, mas talagang maging sabi ngay, sa harapan ng Diyos, tayo ay maging malinis. Amen? Kaya nga tayo naglilingkod para magpakabanal, di ba? Kaya sabi naman ng mga pilosopo, mayroon daw naman magpakabanal. Pero sa tao yun. Pero sa Diyos na tumanggap ng salita, sa tao na tumanggap ng salita ng Diyos, di ba sabi ng Panginoon, ang hindi ninyo magagawa ay magagawa ko sa inyong nananalig at nananampalataya. Oh. Eh, tapos sasabihin na, mahirap. Walang mahirap sa Diyos. Hindi ko ba? Yun lang dapat, pasakot talaga tayo.
Di ba? Pag-disiplina tayo. Pag-inis tayo. Bakit? Kasi gusto nga ng Panginoon, maging kaya-aya tayo sa kanyang harapan. Hindi po ba? Kaya kapag tayo naglilingkod sa Panginoon, wala na yung kumari, wala na yung plastic-plastikan. Amin po ba? Wala na yung talagang tinatago yung mga galit sa puso, kundi talagang ikaw ay talagang napag-glorify na kay Lord. Amen? Sa lahat ng iyong mga karumihan. Bakit? Sapagkat ang taong lumalapit sa Diyos at pinagsisisihan ang kanyang kasalanan, ang Diyos ang naglilinis nito sa kanya mula ulo hanggang talampakan. Amen? Bakit? Kasi wala nang may tatago sa Diyos. Amin po ba? Kaya tingnan nyo, nabigla ako kanina, wala akong sapatos, ito ang sapatos ko. Laging bagay tuloy ako. Hindi ko naman alam, magtok ako eh. So, pangatlo, kapag sa pananampalataya, ang sabi rito, upang sa Diyos lamang tayo magtiwala. Amen? Kaya pinapahintulot ang pagsubok sa buhay ng tao para sa Diyos lamang tayo magtiwala. Hindi po? Bakit? Kasi ang tao, kapag walang pagsubok, pagpangkilang sa buhay. Hindi po? Parilang sila lang sa buhay. Ay, gawain ba ngayon? Ay, anniversary ba ngayon? Sige, sa susunod na lang akong anniversary. O diba? Kapag di ba sa buhay? Bakit? Kasi maraming nakadeposit ko. Maraming mga nakatumbang na kayamanan, maraming mga nakaimbang sa budiga, mga pagkain. Kaya bakit? Kasi maraming biyaya. Amen? Ay hindi dapat gano'n. Mga kapatid, sa pananampalataya. The more na ikaw ay pinagpapala ng Diyos, the more na wala kang karamdaman, the more na ikaw ay talagang nakakaranas ng kaginhawahan, kapayapaan, the more na ibibigay mo ang oras at panahon mo kay El Shaddai sapagkat lahat ng bagay sa kanya namumula. Hindi po? Dapat ganun ang ating pananaw. Dapat ganun ang ating nasa kalikuban sa ating puso. Hindi kung kailan ka pinagyaman, kung kailan ka binigyan ng kalusugan, binigyan ka ng mga kasaganaan, ay doon ka na lang. Kaunti ka na lang, sa bahay ka na lang. At mas pinupunan pa yung mga bagay na makamundo kaysa spiritual na gawain. Po? Kaya hindi natin makukuha ng Diyos eh. Po ba? Na kung bakit ganito, mayroong problema, may mga pagsubok, nakakaranas ng karamdaman, nakakaranas ng tinatawag na katipakusan. Bakit? Sapagkat para matuto kang tumingala sa langit. Parang sabi ni brother, wala na siyang unang inaasahan. Dahil yung asawa niya, may diferensya rin. Siya, may diferensya rin. Pero paano niya magagawa yung bahay? Pero habang pinupukpok niya, kumingala sa langit, ibig sabihin, Lord, ikaw na lang ang makakatulong sa akin. Hindi po? Kaya, dapat gano'n yung buhay natin, mga kapatid, no? Wala tayong ibang kasahan dito, kundi ang Diyos. Sa kanya lang tayo magtiwala. Ako, dumaan po ako sa pagsubok. Kaya ako'y naoperahan sa abdo. Nagbalong araw ako sa Santiago, sa East
Israel si Bayo. Walong araw ako doon, di ako kapirahan. Nakumpain ako sa private, Santiago. Apat na araw ako doon para doon sa endoscopy RCP. Hindi pa rin nakuha yung bato. Pagkatapos another schedule, ilagan, doon ako naoperahan. Pero salamat kay Lord, sa kabila ng lahat ng mga pinagdaanan kong pagsubok na yun, ako'y nagtitiwala pa rin kay El Shaddai at sa ating pagtitiwala kay El Shaddai, hindi mo pinabayaan. Alam po din napakadali ng recovery ko. 3 araw lang ako sa ospital, labas na agad ako. At yung binigay sa akin gamot, hindi na ako pinagamot ng doktor. Sabi ng doktor sa akin, huwag ka na tayo maggamot. Tama na yung gamot. Dahil yung gamot, nakakaano sa katawan. Eksakto na yung gamot mo. Kaya salamat sa Lord, medyo tumabala ako ng konti. Bakit? Sapagkat walang tao nananalig sa Diyos na pinabayaan ng Diyos. Lahat ng tao nagtitiwala sa Diyos, mayroong ginagawa ang ating Panginoon. Amen po? Kaya sabihin ko sa inyo tabi, kapatid, huwag kang mawawala ng pag-asa. Dahil mayroong Diyos sa lahat ng mga pangyayari, hindi man maganda, mayroong Diyos na hindi tayo iiwan habang tayo nabubuhay. Ganun po. Kaya sa hapon ito, mga kapatid, hanggang sa healing message, mga kapatid, mararanasan natin ang kapangyarihan ng Diyos. God bless you.